Samantala, mahigit 80% na po ang natapos sa clearing operations ng mga otoridad. Sa isinagawang press briefing ni DSWD Secretary Dinky Soliman, inihayag nito na magbubukas na ang Catpalogan Hub para sa patuloy na relief operations. Ang detalye mula po sa aming kasamang si Cathy San Gabriel, live mula sa Tacloban City. Cathy? Kirby, may mahigit kumulang 1.9 million food packs na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Inanunsyo naman ng DSWD na hanggang katapusan na lang ng Disyembre ang pamamahagi nila ng food packs. Matapos nito ay Food for Work program na ang kanilang ipatutupad. Ito unti-unting maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ang mga vulnerable sectors naman tulad ng mga matatanda, bata at mga may kapansanan na di maaaring makibahagi sa Food for Work program ay patuloy pa ring bibigyan ng food assistance ng DSWD. Minomonitor naman ng Department of Health ang cases ng mga diseases tulad ng tetanus, leptospirosis at dengue sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sa kasalukuyan ay may 2 ng reported deaths dahil sa tetanus. 13 naman ang naitala ng kaso ng leptospirosis at 1 na ang namatay dahil dito. Nagsagawa ng fumigation ang Department of Health sa pakikipagtulungan ng Japanese Army sa mga evacuation center para mapigilan naman ang pagkalat ng sakit na dengue. Isang diskwento caravan naman ang muling isinasagawa ng Department of Trade and Industry sa RTR Plaza. Kung dati ay mga pangunahing pangangailangan tulad ng kape, sabon, delata at tinapay ang ibinebenta, ngayon ay meron na ring hardware items tulad ng light bulb at fluorescent lights ang ibinebenta sa mas murang halaga. Meron ding mga GI sheets na mabibili sa kalahating presyo lamang. Idinepensa naman ng DTI ang kanilang isinasagawang diskwento caravan. Paglilinaw nila, hindi gobyerno ang bilihin sa mga mamamayan. Pinagtatagpo lang umano ng pamahalaan ang mga supplier at mamimili para mabili ang mga items sa mas murang halaga at maiiwas ang mga mamimili sa mga nananamantalang businessmen. Tiniyak ng DPWH naman na matatapos sa ika-15 ng Disyembre ang mga bunk house para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa Barangay Abukay dito sa Tacloban, 10 bunk houses ang itinayo. Bawat bunk house ay may 24 na kwarto. Isang pamilyang ititira sa bawat kwarto. Mayroon din itong isang common bathroom na may 8 shower at toilet cubicles at isang malaking common kitchen. At yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa lungsod ng Tacloban. Ako po si Cathy San Gabriel. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, Cathy.